As soon as I reached the place, sa labas pa lang nakita ko na ang seryosong nakaupo na Hugo sa isang sulok. Ni hindi man lang to nakangiti at strikto lang itong nakaupo doon. Inayos ko muna ang aking sarili. Nag-retouch ako konti dahil medyo namamaga ang mga mata ko kakaiyak kanina. When I am satisfied, bumaba na ako ng sasakyan para puntahan si Hugo. How could this guy be so patient? Kung ibang lalaki to, baka kanina pa to nag-walk out. Ang laki na talaga na pinagbago ni Taba. Sa bagay, ang liit pa naman nung inaaway niya ako. Siguro naging mabait to habang lumalaki kami. Ano kayang nangyari kung hindi ako na-kidnap? Best friends kaya kami or worst enemy? I chose the first one. Feeling ko kung di ako nawala, itong kasama ni Kuyang naghihigpit sa akin. I want to laugh at that thought. Kuya Zian is so strict, but I cannot blame him din naman. I know that he's doing everything for my safety. One time, I overheard them talking sa library about my kidnapping case. I think they already had the lead kung sino ang mastermind. I'm almost in the entrance of the restaurant when I noticed the red safari approaching. I don't overhead if it's coincidence or sadyang sinusundan ako nito dahil nakita ko rin to malapit sa building kanina. If I'm not mistaken, it is the same car I saw last time when I went to the mall and met Nana. Pero nagkibit balikat lamang ako. Madami naman sigurong may ganyang sasakyan dito sa Pinas. Si Kuya Zian nga meron eh. Kakapasok ko lang na marinig ko ang pagtawag sa akin ni Hugo. Pangit, come here. Sa lakas ng boses ni Hugo, napalingon sa akin ang mga tao sa loob ng restaurant. Pero parang wala namang pakialam na naglalakad papalapit sa akin. Nakadiba pa ang dalawang kamay nito para lang yakapin ako. Wow ha, feeling owner si Taba. Parang nasa bahay lang ang peg. Samantalang nasa labas na ako kanina, nakakatakot ang mukha nito sa sobrang kaseryosohan. Akala ko ako lang ang nag-ayos. Mukhang pinaghandaan din pala ni Hugo itong dinner date daw namin. Siguro umuwi pa to dahil naka-business suit. He is wearing white polo shirt na nakarolyo hanggang siko ang sleeves. Pinaresa ng khaki shorts tapos nakaputing sneakers. Nagmukha tuloy bagets na galing photoshoot mula sa isang sikat na clothing brand, si Hugo Taba. He also cut his hair into Ivy League, which make him look more strict but nevertheless gorgeous. Bumagay ito sa makakapal niyang kilay at kulay tsokolate niyang mata. Tsaka, ang ganda ng skin ni Hugo, parang walang pores. Matanong nga mamaya kung anong skincare routine niya. Napasulap ako sa mga nadaraanan ko at nakita ko pa, umiirap yung ibang babae. I miss you, pangit. Sabi nito nang makalapit na ako sa kanya. Gwapo talaga ni Taba sa malapitan, kaso ang daldal. Feeling ko mas madaldal pa to sa akin eh. Kahit sa FaceTime ko anong kinukwento nito sa akin. Sa iba kaya, feeling ko pa-effect lang nitong hard to get na aura eh. Halos di kasi itong umingiti sa iba. Pero kahit mukhang masungit, gwapo pa rin naman. No wonder the girl inside the restaurant is obviously drooling over him. Sa bagay, attractive nga naman si Taba. Matangkad pa at saka mamasal ang katawan, halatang alagang gym. Yan nga lang kapag sa iba, parang palaging galit, ni hindi man lang nakangiti pero kung ako naman ang kaharap nito, kita pati nga langala kung makatawa. Ang ingay mo, Taba, mahiya ka nga. Natatawa kong sabay sa kanya, pero tumawa ito ng malakas at walang pakialam kung may nakatingin ba sa kanya. Pagkalapit ko agad niya akong kinabig palapit sa kanya at walang hiyang yumakap sa akin. Dinig ko pang napasingap ang ibang kababaihan na nanonood sa amin. Papansin din ng laking tuwi, sarap sakalin, may payakap-yakap pang nalalaman, alam niya naman marami nakatingin. Patay ka talaga kay Kuya Zian, pag nalaman niyang feeling close ka sa akin. Bitawan mo nga ako, FC ka? Biro ko sa kanya at marahang tinulak palayo sa akin dahil nakaagaw na kami ng pansin. Ito naman ang damot, para yakap lang eh, lika na nga. Sabi nito sabay agap sa kamay ko at dinala ako papunta sa mesa na nakareserve para sa amin. Pinaghilan niya pa ako ng upuan para makaupo. Nox, lakas maka-gentleman ni Taba ah. Salamat. Biro ko sa kanya, kaya sinamaan niya ako ng tingin. Sino mag-aakala na magkikita kaming muli? Ni Taba, ng batang kalaro ko noon. At bonus pa, ang dating bully na Hugo ay ang laki na nang ipinagbago. Parang ang bait-bait niya na ngayon, tsaka ang gaan niyang kausap. Kahit nga sa phone lang, natatawa ako sa mga banat niya eh. What do you want to eat, pangit? Tanong nito na makaupo na sa harapan ko. Wow,
Feel na talaga ako tawaging pangit Nilibot ko ang tingin sa paligid. In fairness kay Taba, ang ganda ng restaurant na napili niya. Pang mayaman at sosyalin. Ang ganda ng ambience. Hindi masakit ang lighting sa mata. Plus, may dagdag na acoustic band pa. Ikaw nang bahala. I trust your taste. Nox? Sabi ko sabay kindat sa kanya. Uy, kinikilig sa Taba. Biro ko na makita kong bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Napailing-iling to habang tinatawag ang waiter. Siya nang nag-order para sa amin at may kasama pang wine. Pampatunaw daw. Masaya kami nagkukwentuhan. Kahit wala namang kwenta yung pinag-uusapan namin, tawa pa rin ako ng tawa sa mga corny jokes niya. Hindi mo aakalain na sa tapang ng anyo ni Hugo, may pagkakengkoy din pala ito. Walay ang mga jokes pero bentang-benta pa rin sa akin. Tuloy, di ko alam kung naglolokohan lang ba kaming dalawa dito. Kahit papano gumaan ang pakiramdam ko ngayong kasama ko si Hugo. This guy is really funny. Swerte ng babaeng magugustuhan nito. Habang kumakain kami, napansin kong nagbubulong-bulungan yung babae sa katabing table namin. Nagsisikuhan pa mga ito na tila kinikilig habang nakatingin sa dulong bahagi ng restaurant. Ayoko sanang tapunan ng tingin ang mga pinagbubulong-bulungan nila pero nakakairita yung hagikika nila. Parang mga kitikiti sa sobrang kilig. Nagahampasan pa't nagkukurutan. Napakaharot, di man lang marunong pumili ng lugar. Isang lingon lang dito sa gawi ko at iirapan ko talagang mga to. Iniistorbo nilang pagkain ko. Ako nga kanina ko pa pigil ang tawa ko dahil naiiyak ako Pero tong mga to kumakahagikik, kala mo naman nasa mga bahay lang nila. Ano ba yan? First time ba nila nakakita ng gwapo? Hindi ba uso sa kanilang salitang prim and proper? Kakainis? Pero bakit ako naiinis ng ganito sa kanila? OA din yata ang reaksyon ko Resulta na siguro to ng pagdadrama ko kanina. Binaling ko ang tingin ko sa kung saan sila nakatingin, ngunit muntik na akong mabilaukan na makita ko ang lalaking kinakikiligan nila, matiim na nakatingin sa gawin namin. Nakakuyom pa ang kamao nito at kulang na lamang itaob nito ang mesa sa harapan niya. Siguro kung nakakamatay ang pagtitig, tiyak, kanina pa nakabulagta si Hugo. Pero ang isa'y walang ideya na kanina pa palang may nakatingin sa kanya. Sinulapan ko si Hugo pero nakatuon ang tingin nito sa steak na hinihiwa niya. Binalingan ko ulit ng tingin si Austin at napansin kong suot pa rin ito ang suot niya kanina nung pinuntahan niya ako sa opisina. Siguro sinundan niya ako hanggang dito. Iniwas ko ang tingin ko sa kanya at nagkunwari na hindi ako apektado sa kanyang presensya but deep inside, gusto ko nilang matapos tong dinner namin nang makauwi na ako. Parang nawalan din ako ng ganang mag-bar ngayon. Baka kasi hanggang doon susundan niya pa rin ako. Nasa mid ako na nilipat ni Austin ang tingin niya sa akin. Kung kanina halos patay nito si Hugo sa talim ng mga tingin niya, naging malambot ang tingin nito sa akin ngayon. Sadness and regret is evident in his eyes. Bahagya pang kinurap ang mga mata niya at iniwas saglit ang tingin sa akin. Ano yon? Bakit siya naluluha? Here, drink this. Sabi ni Hugo sabay abot ng baso ng tubig sa akin. Pakiramdam ko tuloy ang tigas na ng steak na kinakain ko. Hindi ko manguya-nguya na maayos dahil nararamdaman ko. Tumatagos yung tingin ni Austin sa akin. Thank you. Kinuha ko ang baso sa kanya at agad na tinungga. Muntik pa ako masamid na makitang nakasimangot na si Austin at naging matalim na ang tingin nito sa amin. Don't you like the food? Nag-aalalang tanong sa akin na mapansin niyang halos hindi ko pinagpatuloy ang pagkain ko. No, I like it. Sagot ko sa kanya. Totoo namang masarap yung pagkain, yun nga lang, di ko na yata manguya ng maayos kasi sa tig napapasilap ako sa gawin ni Austin, hindi man lang nito inaalis ang tingin sa amin. Take this. Sabay angat ng tinidor na may nakahiwang steak. Ayoko sanang kainin kaso, nakakaya naman kasi para namang walang mali siya kay Hugo. You want more? Thanks Hugo, but I think I'm full. Sabi ko at gumiti ng bahagya. Natatawang sabi niya. So messy naman this girl. Hindi ko alam pero bigla akong kinabahan. Nang muli akong sumulyap kay Austin, halos lalabas ng puso ko sa aking dibdib na nakita kong nakatayo na ito at naglalakad papalapit sa gawin namin. He is looking at me intensely at kulang na lamang ibalibag nito kung sino man ang haharang sa daraanan niya. His hand is fisted and his jaw is clenched. Are you okay? Di na natapos ni Hugo ang kanyang sasabihin na makita nitong nakatayo si Austin sa tapat ng mesa namin. We did not call you. Mamaya pa kami magpapabili.
Munti ko nang maibuga ang tubig na iniinom ko na mapagkamara ni Hugo si Austin na waiter. I don't know if he really thinks that he is the waiter or he's just trying to piss him. Excuse me? Sagot nito sa baritonong boses. Medyo malakas ang pagkakasabi nito kaya may napatingin din sa gawin namin. Oh, sorry. I thought you're waiter. He said pero halata namang labas sa ilong ang sinasabi nito. What are you doing here then? Hindi to sumagot kay Hugo. Sa halip pumarap ito sa akin. Nagsalubong ang mga mata namin at base tingin ni Austin, alam ko hindi ito aalis nang hindi ako kasama. Baby, saad ni Austin sa mababang boses. Nakita ko ang pagbabago ng reaksyon ni Hugo. Will you please leave us? You are ruining our date. Hugo said and emphasized the word date, kaya't mas umigting ang panga ni Austin. Nakita ko pang naggalawan ng mga ugat niya sa kanyang braso sa sobrang pagkakayom ni Austin sa kanyang kamao. I looked at him and is looking at me gently now. Parang nalusaw ang puso ko sa paraan ng pagtitig niya sa akin. How could it be possible? Wala naman siyang ginawa pero bakit iba ang dating ng simpleng tingin niya sa akin? Baby, let's go home. I was stunned when he said home. He used to be my home, my safe place, my heaven. Pero nagbagong lahat nang bigla niya lamang akong tinalikuran. Nagmamakaawa ang mga mata ni Austin habang nakatingin sa akin. I don't know how to react. Half of me wants to come with him, to listen to his explanation but at the same time I'm scared. Pero naisip ko rin kung hindi ko siya pakikinggan, hanggang kailan ako iiwas sa kanya? Habang buhay na lang ba ako na mamumuhay, puno ng katanungan? Paano kung mapagod si Austin? Kakayanin ko bang makita na masaya siya sa piling ng iba? Na maging masaya siya sa babaeng tatanggap at iibig sa kanya? That thought alone is hurting me. I don't know pero pakiramdam ko, nasasaktan ako kahit alam kong wala akong karapatan sa kanya. The last time I heard something about him is nung sinabi ng mama niya na magpapakasal na siya kay Stella. Anong nangyari? Natuloy ba ang kasal nila? Pero kung asawa niya ito, bakit sunod na sunod pa rin ito sa kanya hanggang ngayon? Baliwala ba sa kanya ang sasabihin ng ibang tao? Hindi rin ba si Austin natatakot sa galit ng kuya ko? Sa galit ng mga magulang ko? Siguro naman dinig niyang lahat dahil nandun siya ng welcome party ko. Ano bang nasa isip niya at tila baliwala sa kanyang lahat? Hindi ba niya iniisip ang nararamdaman ng ina niya? Handa ba siyang suwayin to para sa akin? Ang dami kong katanungan at walang ibang solusyon kundi ang harapan ko siya. Pero tama ba itong magiging desisyon ko? Tama bang pagbigyan ko ang aking sarili? I am melting? Natutunaw ang puso ko sa mga sinasabi ni Austin. Ngunit bigla ding lumakas ang tibok ng puso ko nang sinabi niyang uuwi na kami. Parang muli ako nabuhayan. Ganon kalakas ang epekto niya sa akin at hindi ko ikakaila iyon. Hindi ko na kayang dayain pa ang sarili ko. No man can make feel the love the way I feel for him. Pero hindi pa man ako nakakasagot, biglang tumayo si Hugo at marahas itinulak si Austin papalayo sa akin. I was shocked at his sudden reaction at hindi ako makagalaw agad. I did not expect Hugo to be violent to him. Muntik pang sumadsad si Austin dahil nawalan to ng balanse at di napaghandaan ang ginawang pagtulak ni Hugo sa kanya. Ngunit agad din naman tong nakabawi. Matapang tong humarap kay Hugo kaya pumagitna na agad ako sa kanilang dalawa. We are getting everyone's attention now. Sa lakas ba naman ang pagkakatulak ni Hugo sa kanya, may mga mesang nagalaw si Austin. Mabuti at walang natamaan. Ang lakas ng mga bulong-bulungan ng mga tao sa paligid at sa akin nakasisi ang lahat. Some are saying na malandi daw ako. Di daw ako marunong makontento at kung ano-ano pang masasakit na salita, pero binaliwala ko lang. How could these people judge me so easily na hindi nga nila alam ang pinagdaanan ko? What is your problem? Hugo shouted at him, but Austin remained quiet. Tahimik nang nakatingin kay Hugo pero alam ko galit na ito. I know he is just trying to control himself dahil nasa harapan niya ako. Naawa akong tumingin sa kanya. He looks miserable, pero hindi pa rin nababawasan ang kagwapuhan ni Austin. His eyes are pleading. Nasasaktan din ako para sa kanya. Nasasaktan ako sa nangyayari sa aming dalawa. Hugo, please stop. Saway ko kay Hugo para kumalma ito, pero lalo ata itong nagalit. I am facing Austin kaya't bahagya ako napalingon kay Hugo na nakipagsukatan din ng tingin kay Austin ngayon. Austin stepped forward at agad kong pinigilan ang magkabilang braso niya. I felt him stiffened as soon as my hand touches his arms. Malambing tong tumingin sa akin na parang walang nangyari sa pagitan nila ni Hugo.
Please don't make a scene. Saad ko sa mababang boses, but I feel guilty when I saw the sadness in his eyes after I said those words to him. I'm sorry. Katrina, come here. Marahan akong hinila ni Hugo, palayo sa kanya. Ngunit muntik pa ring matumba dahil natapilok ako, kaya't nabitawan ko ang mga braso ni Austin. Inawakan niya ang kamay ko at dama ko ang pag-iingat niya na hindi ako masaktan. Muli akong hinila ni Hugo papalayo sa kanya. Angelo, please. I saw how his eyes slightly watered habang nakatingin sa kamay ni Hugong nakasuporta sa balikat ko. Agad lumipat si Hugo sa harap ko para humarang kay Austin. But the moment he did that, biglang nagbago ang anyo ni Austin at tila ba naubos ng pasensya nito. Isang malakas sa suntok ang kanyang pinakawalan na tumama naman sa mukha ni Hugo. I tried to go in between to stop them, pero biglang may humila sa akin papalayo sa kanila. Nawala ng balanse si Hugo, pero agad ding nakabawi na nakipagsuntukan din kay Austin. Austin, Hugo, please stop! I shouted but both of them is not paying attention to me anymore. Patuloy lang silang dalawa sa pagsasuntukan. Lumapit na ang guard at manager sa kanila para awatin pareho silang malalakas. Ilang palitan pa ng suntok ang pinakawalan nilang dalawa bago sila inawat. Nakita ko rin ang mga tauhan ni Kuya na nakatayo malapit sa pwesto namin at seryoso lang nakatingin sa dalawang lalaking nag-aaway. May isa namang nakatayo ilang dipa mula sa akin, ni hindi man lang tumutulong ang mga ito sa pag-awat sa dalawa. What's your problem? Sigaw ni Hugo at pilit nagpumigla sa guard na nakahawak sa kanya. But Austin did not utter any words. Sa halip, binaling nito ang tingin sa akin. Tumingin din ako kay Austin na ngayon ay pilit pinapakalmang sarili. Parehas sila ni Hugo na may sugat sa kanilang mga labi. I somehow feel guilty dahil sa akin nagkakasakitan silang dalawa. Ma'am, sabi ni Sir Zian, ihatid na daw po namin kayo pauwi. Sabi sa akin na ng isa sa mga tauhan ni Kuya. Tumango lamang ako sa kanya. I cannot leave them like this. Kailangan kong tapusin itong gulo na pinasok ko. Baby, let's talk. Putol ko sa kanya. I saw the shock in his face pero agad din naman tong tumango sa akin. I told you, Hugo, that I have to go. Humingi rin ako ng dispensa sa kanya sa nangyari. Nakita ko pang pag-aalangan niya pero wala itong nagawa na makita niyang desidido akong kausapin si Austin. I don't know if he knew him pero base sa mga tinging ipinupukol niya kay Austin, mukhang magkakilala na silang dalawa. I want to have Angelo everything tonight. I am so tired of this setup. Gusto ko nang maliwanagan sa lahat. Pagkatapos kong kausapin ang mga tauhan ni Kuya Zian, dumiretso na ako palabas ng restaurant. Sinulyapan ko si Austin para sumunod sa akin at agad din naman tong nakuha ang gusto ko. Doll, are you okay? Nagsalubong si Gab at baka sa mukha nito ang pag-aalala. Humahangos pa ito at halatang nagmamadali dahil nakita nitong di niya kaayos ang pagkapark ng sasakyan niya. Yeah, I'm fine. I answered simply. I don't want to talk too much dahil pagod na ako. This night is tiring. Gusto ko magkausap kami ni Austin at maliwanagan ang lahat. Chinek pa ako ni Gab kung di ba ako nasaktan pero natigil to nang marinig niyang may tumikhim. Nilipat ang tingin kay Austin. At halatang nag-aalala din to sa kapatid niya. How about you, Kuya? Are you okay? Seryosong tanong nito sa kapatid. Austin did not say anything. He just nodded and looked at him boredly. Kaya't sa halip na mag-alala, tinawanan to ng malakas ni Gab. Bakit ka nagpasundok? Yan tuloy na sugatan yung gwapong mukha mo. Pangaalas ka pa nito sa kanya. Get lost! Mariing sabi ni Austin at inambangan na suntok si Gab kaya natatawang lumayo ang isa at tumakbo papasok sa restaurant. Settle everything, Kuya. I am tired covering things for you. Nagagalit na si Baby Zian sa akin. Sigaw ni Gab. Doll, please lang. Maawa ka? Huwag mong pahirapan ng kuya ko. Kunwari umiiyak pa nitong pakiusap sa akin. But when Austin glared at him, mabilis pa sa kidlat. Itong nakapasok sa loob ng restaurant. Nanahimik bigla na lang kaming dalawa. I motioned him to follow me in the parking kung saan nakapark ang aking sasakyan at tahimik lamang itong naglalakad kasabay ko. He didn't say any word but I can hear his heavy breathing. Tumigil ako sa harap ng aking sasakyan at dahan-dahan humarap sa kanya. Gusto ko sanang magpaalam na sa sasakyan ko na lang ang gagamitin pero hindi pa man ako nagsasalita agad na ni Austin akong niyakap.
I miss you so much, baby, he said almost in a whisper. Hindi ako makagalaw, pero dama ko ang bahagyang panginig ng katawan niya. I tried to push him dahil natatakot ako, baka makita kami ng mga tauhan ni Kuya, pero mas sinigpitan ni Austin ang pagkakayakap sa akin. Please, let me hug you for a while, sabi ni Austin na tila nahihirapan. Hinayaan ko na siya na yakapin ako. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe, everyone.